Nakakalungkot naman itong balita ngayon na mapapakinggan po natin sa ating kaibigan mga idol. Sa lahat ng mga taong bayan, pakinggan po ninyo. Wala nang ibang alas ngayon ang ating presidente, kaya pala ito ang nakita ng ating kaibigan, no? Sintro nila ngayon ang taong bayan para umalma, para makamit nila ang kanilang hangarin po ngayon. Kaya ito po ang sentro para malaman ninyo ang kwento na nakuha ng ating kaibigan na plano nila, lalo na sa mga naging sunod-sunuran sa administrasyon. Pakinggan ninyong mabuti si kaibigan mga idol ninyo. Bakit po, ano po ba ang plano po ngayon nila? Bakit ang taong bayan, tapos na nilang niloko eh. Ninakaw na ang pira ng taong bayan, tapos ito pa, pinuntirya nila ang taong bayan. Para saan? Diyos ko po. Guys, pakinggan niyo ha. Ako po ang mag-explain. Sabi ng ating kaibigan, itiit, nakita namin sa kaharian namin na ito ang plano po ng mga tauhan ng inyong presidente, na ito pala ang plano, no? Sentro nila ngayon na ipakita ang karahasan ng mga taong to, tulad po ni Matibag. Anong ginawa po nila mga idol, no? Pumunta dito sa Davao para lang i-read ang paggawaan ng substandard daw ng mga bakal. Tapos na-rescue daw nila ang 174. Paano? Bakit i-rescue? Hindi naman po yan kinidnap at hindi naman po yan dinukot, at namumuhay man sila dyan. At nabubuhay din po ang kanyang pamilya doon. Tapos sasabihin nila 174 na rescue. Ang panawagan ngayon ng mga nawalan ng trabaho, ano? Pinaplastar ba sila ng ating government? Tandaan ninyo mga idol, sabi ng ating kaibigan, ito ngayon ang pumasok sa kanilang kaharian, na ang puntirya po ngayon ng administrasyon natin ngayon, ang taong bayan, para umalma. Kaya ipinapakita nila ng aktual ang mga ginagawa nilang panggigipit. Tulad po ni Mike Defensor, anong ginawa? Wala ng karapatang pangtao ngayon. Mga winala nila, no? Ayaw pagsalitain. At ito ay hinampas pa. Naku po. At hindi na maganda ang nakikita natin. Kaya tandaan ninyo itong babala ng ating kaibigan ngayon sa taong bayan. Oh, magtiis kayo, sabi ng ating kaibigan. Huwag kayong magpapadala ng bugso ng inyong damdamin sa galit. Na ito ay nakikita na natin kung ano po ang kanilang puntirya ang taong bayan para makamit nila ang kanilang plano ngayon. Kung magkakagulo, pag umalma na ang mga tao, umalsa na ang mga tao, magrevolusyon, o ano man po ang kaguluhan mga idol na gagawin at nanakit, ito po ang tandaan ninyo. Magdideclare po yan si BBM ng Marcelo. Tutularan pa rin niya ang idea ng kanyang tatay. Nako mga idol ha. Oo, walang ibang makasugpo niyan mga idol, kundi ang taong bayan. Si Tatay Digong noon, nung siya po ang namuno, tingnan po niyo mga idol, ikumpara ninyo mga idol. Hindi nila katulad ngayon, hindi nila pinipigilan kung ang mga salarin noon kanilang tulad ni Dilima nang hulihin, may kalayaan pa rin si Dilima na magpapaabot sa media. Pero ngayon hindi ka na, puro na lang kasinungalingan po ang ipinapaabot. Dito po sa mga Duterte lagi ang naiipit. Pakinggan po ninyong mabuti, 600 million na budget daw dapat iuli daw ni Sara. Ikumpara natin sa iba ngayon, billion po. Bakit wala po nananawagan po niyang ganyan? Kawawa talaga ang nalinlang ngayon mga idol. Talagang grabe.
kawawa. Pero mas lalong babagsak po dito si BBM dahil sa kanilang gawa. Kaya nagbabala si kaibigan ngayon, talagang bistado ng ating kaibigan, nakita nila ang plano ng mga hayop na naging sunod-sunuran sa ating administrasyon ngayon. Kaya ito po ang ginagawa nila, Matibag, Remulla, basta pati pa sa Senado, kinokontrolar na nila. Wala nang magandang na idudulot po dito sa ating bansa. Puro stress po ang nakikita natin sa social media. Ha? Tama ka. Kaya ipinapaabot ng ating kaibigan, kung hindi ito panira, kung ito talaga ang nakita nila, kahit pumalagman kayo mga idol, kahit supporters ka ni BBM, yun po ang nakita ng ating kaibigan. Puntirya nila ngayon ang taong bayan na ipakita ang karahasan sa kanilang mga tauhan, no? Grabe, para umalsa tayo, pwede siyang mag-declare ng martial law para wala ng eleksyon na matutuloy. Yun na lang po ang kanilang Ang hirap lang dito, kung hindi magkakaisa ang taong bayan, wala pa rin kwenta, mga idol. Kaya sa lahat ng makapanood, magtiis daw kayo, sabi ng ating kaibigan, dahil malapit na po ang darating ng eleksyon sa 2028. Kapag magkakaroon ng eleksyon, malalaman po ninyo kung ano po ang panibagong yugto ng Pilipinas. Grabe. Salamat sa babala ninyo. Kayo talaga ang aming makuhaan ng totoong balita, dahil ngayon ang nagbabalita ngayon puro na lang kasinungalingan. Pinapaboran po nila ang mga taong hawak nila ang Pilipinas, mga yun, naghahawak sa Pilipinas, no? Pinapaboran nila lagi. Kaya tandaan natin, huwag tayo magpadala. Kung magpadala tayo ng gulo, padala tayo ng ating damdamin sa galit na nakikita natin na wala ng pangtao na karapatan, winala nila, dahil po ito po ay sinadya para ang mga tao kapag nagkasakitan, nag-aaway, nagkakaguluhan, pag hindi na ito makontrol ng mga kapulisan natin, kung hindi makontrol ng mga government, posible mag-declare ito ng martial law at posibleng tapos tayong lahat. Wala na. Tapos may plano pa magiging prime minister. Kaya kung magiging prime minister, kung taong bayan po ang aalsa, kahit ano pa po ang posisyon na yan na gusto nilang kamtin, ay posibleng ma-black kingan pa rin ng taong bayan.